po tayong 34 na minuto makalipas ng alas 7 ng gabi. Yan po ating Philippine Standard Time. Samantala, sa mga oras po muna na ito, mga kabombo, ating po munang makakapanayaman na sa ating pong kabilang linya na po si Sir Julius Kenglet mula po sa Federation of Free Workers. Magandang gabi po sa inyo, Sir Jules. Magandang gabi po, Bombo Marian, at siyempre sa lahat po ng tagapanginig natin sa Bombo Radio. Oh yes po. So ayun po, eto dako po tayo agad doon po sa ating topic or pag-uusapan po. At nais natin kayong hingan ng siguro opinion po mula po sa Federation of Free Workers po, sir. Kung ano po yung siguro pananaw dito po sa nilabas po na datos ng DOLE na noong 2025 or nung kagagaling po natin sa nakaraang taon, yung bilang araw po ng trabaho sa ating bansa, sa Pilipinas, umakyat raw po sa 49.26 million. Of course, tanong natin, ito ba ay naramdaman po yung pagtaas po ng bilang ng mga may trabaho last year po, sir? Well, I would agree po na sa last quarter ng 2025, I think we're referring to the November 2025 PSA report. Ano naman po, expected po natin yan dahil magpapasko. Dumadami po talaga yung bilang ng trabaho. Lalo't alam naman po natin, maraming namimili ng pang Noche Buena, ng pangregalo, at reflected po yan dahil yung pong ating nakitang dagdag ng bilang sa trabaho ay nakareflect sa services, particular sa wholesale and retail. No? Kaya po, expected na po natin, inaasahan po natin yung pagtaas ng bilang ng mga may trabaho. Ang mas mahalaga pong pagmanmanan natin, tignan natin, obserbahan, ay kung ano po yung magiging employment records pagpasok po ng bagong taon. Kasi sa totoo, tinatawag na seasonal employment po ang marami sa mga dagdag na trabaho tuwing last quarter at pagsapit ng January 1, January 2, yung pong mga na-hire na dagdag na cashier, sales lady at iba pa, sa wholesale and retail services, mga may-endo po sila by that time. So, yan po ay mahalagang datos na ating dapat sundan, obserbahan, pag-aralan. At, well, ang nakalulungkot po kasi na balita, we're talking of November 2025 period, no? Pero nito pong pagtatapos ng December, ay nakalulungkot po kasi dahil 3 days before Christmas, sa po sa mga unionized establishments namin sa Charter Link. Siya po ay nasa loob ng Clark Development Corporation sa bandang Clark. Abay, magpapasko, walang kaabog-abog, biglang nag-announce ng pagsasara ang kumpanya nang wala man ng konsultasyon, walang pakikipag-usap sa mga manggagawa, at sila ay binulaga. So, sa halip po na magdiwang ng kanilang Christmas party, ay biglang binigyan biglang ginulat sa balita na pagpasok pala ng taong ito ay wala na silang lahat na trabaho. Okay po. Doon sa binahagi nyo yun, marami bang ganong same na scenario po, Sir Jules, na ayun, wala pong parang any notice man lang o warning na ayun, bigla na po silang nawalan na lang ng trabaho po after few days po? Well, alam mo, mapalad pa po tayo niyan dahil unionized po itong establishment na to, kaya po ating nabalitaan at atin pong pinaimbestigahan sa DOLE at sa mismong Park Development Corporation ang mga kaganapan na ito. Pero ang nakalulungkot po ay nananatiling 7.6% yung tinatawag nating unionization rate. So sa maraming locator sa loob ng mga ecozones, nagaganap po itong mga pagsasara na ito na hindi po natin sasagap sa ating radar. Madalas pong ginagawa yan ng mga locators at iba pang mga foreign investors na biglang basta-basta magsasara, pero alam mong pananatili nila investment, magbubukas din after some time. Na ang layunin lang talaga ay iniiwasan ng regularisasyon at dagdag na benepisyo sa mga manggagawa at parang magsisimula uli para bigyan uli ng mga mas maliit na sahod at sa kaunting benepisyo yung kanila mga bagong ma-hire na manggagawa. Okay po. And doon po, na-mention nyo nga kanina po na talagang tumaas naman yung bilang po ng mga nagkatrabaho po noong 2025. And saan po mga particular po na sektor ng trabaho po yung pinaka tumaas po noong 2025, sir?
Opo, tulad po nung nabanggit po natin kanina, especially particular po sa last quarter, kung tumataas po talaga yung bilang sa services sector. Meron din po kaunting dagdag sa manufacturing dahil nag-overproduce na po sila ng kanilang mga panreregalo natin sa Pasko. Mm. Pero ano po yan, they eventually shut down their operations before or during December. So ang dagsa po ng negosyo ay para po dun sa distribution ng mga nagawang mga produkto. Kaya sa sales po talaga dumadami ang bilang na ito. Tapos, ang tinitingnan din po natin yung epekto nito sa construction. Masigasig po yung ating mga construction projects pero alam naman po natin, nagkaroon tayo ng malaking impact sa mga napabalitang katiwalian sa mga flood control projects. These are construction projects. So, since there's a big slash in the DPWH funding for construction, particularly for the flood control projects, tinitingnan po natin na baka itong kaunting taas sa construction sector ay baka bumaba. No, bagamat alam naman natin may dagdag din na budget for education, specifically to build classroom, ang tinitingnan din po natin yung epekto ng bumaba na bilang ng mga flood control projects. Of course, alam naman natin, from the perspective of anti-corruption, maganda ito. Pero meron at meron pumapekto ang mga construction workers. Okay po. So, medyo nag-improve din ba or nagkaroon ng konting pagbabago, Sir Julius, doon po sa usapin ng kontraktualisasyon? Kasi, ayun, honestly, hanggang sa ngayon ay isa pa rin yun, sa pangunahing concern po ng mga manggagawa po sa ating bansa. Wala pong pagbabago kasi hanggang ngayon naman ay wala pa rin po tayong bagong batas na magsasawata sa ENDO. Wala pa rin pong bagong issuance ang DOLE na pinahihigpit yung kanilang regulasyon patungkol sa bawal na labor only contracting at hiring sa pamamagitan ng mga agency na nagbibigay ng vulnerable sitwasyon sa ating mga kapwa manggagawa. Kaya po magandang itambal lagi yung pong ating unemployment statistics sa underemployment. No? Gaano karami sa mga manggagawa natin ang nangangailangan mag-double jobs o napepersang mag-overtime para lang po to make ends meet. Malaki ba yung, bagamat of course, hindi lahat, malaki ba yung porsyento pa rin na, Sir Julius, yung kakabanggit nyo lang, yung mga kababayan po natin na unfortunately, kinakailangan po nilang mag-double jobs or dalawang trabaho po, or yung iba pa nga, parang 2 to 3 jobs sa loob po ng isang araw po or 24 hours? Nako, marami pa rin po yung kanilang bilang. Ang pangamba nga po natin, baka itong mga same worker who were hired ng 2-3 ibang trabaho, baka nabibilang po ng doble. Yung po o triple yung kanilang employment. Kaya pagdating sa employment figures ay tila tumataas. No? Kaya po hanggat wala pa po tayong bagong batas na tahasang magbabawal sa kontraktualisasyon, wala pong pipigil sa mga enterprises na magsamantala at apihin ang mga manggagawang pinapasok nila sa ganitong mga sitwasyon. Maliban na lang kung may paglalaban po nilang kanilang karapatan sa pamamagitan ng pagtatatag ng union. At least kapag may union po, may proteksyon. No? Halimbawa po, ang nangyari po sa aming member sa Sirtec Electronics, kanila pong inilaban ang regulasyon ng kanilang mga agency worker. Yung pong mga pinuputol-putol, pina-555 ang employment na ipaglaban po nila. Kaya daang manggagawa po ang naging regular dahil po sa pagsisikap ng union. Okay po. Meron na rin po bang ulat, Sir Julius, sa ito nga, dahil pinag-usapan natin yung 2025, kung kamusta po yung compliance naman ng mga employers sa pamamahagi or pagbibigay po ng 13-month pay last December po? Nako, marami po kaming natanggap na reklamo hinggil sa hindi paglabas ng 13-month pay. In fact, kakasilip ko lang po sa isang
group chat namin sa mga kasama po naming kasapi na mula po sa isang logistics company, 24 na po, hindi pa nare-release yung kanilang 13th month pay. Bagaman alam naman natin, ayon sa batas, okay pa rin na sa 24 mag-release, pero for all intents and purposes, kung sa 24 mo pa makukuha yung 13th month mo, wala ka ng panahon bumili ng pang Noche Buena at pang regalo sa iyong mga mahal sa buhay. No? Marami pa rin po ang mga hindi nakakatanggap ng 13th month pay. At in fact, marami pa rin po ang mga hindi pinapasweldo ng sapat at nananatiling piece rate sa halip po na 8 oras na bayad na trabaho. Okay po. So ito po ba, paano po ninyo planong or pa-actionan po ito sa mga pangunahing tanggapan po, no? Or sa, in particular, sa DOLE po, sir, meron na po ba kayong apela sa kanila kaugnay po rito sa mga employers na hindi nag-comply? Well, meron naman po tayong pagsisikap na kausapin ang ating mga counterpart na employers. Doon po sa mga nakakausap po natin at medyo matino namang kausap, yung mga yan, nagbibigay nga ng 13th month in advance at yung iba, liban sa 13th month ay meron pang pabonus. Ang problema po, hindi naman po masaklaw yung kanilang kasapian at maraming mas higit na marami yung mga employers na hindi po members nitong Employers Association na aming kausap. Kaya marami pa rin pong hindi sumusunod sa batas natin hinggil sa pagbabayad ng tama ng sahod. Tulad po ng banggit ko kanina, may mga locators na ginagamit po na shield yung kanilang lokasyon sa loob ng mga ecozone para magtago, at dahil nakapagtatago sila sa inspection ng DOLE, ay minsan napapabayaan po na hindi sila nagbibigay ng tamang pasahod. So ang panawagan po natin, lalong-lalo na po sa ating mga kapwa manggagawa, kung hindi po natin ilalaban yung ating karapatan, ay hindi po talaga natin ito makakamtan. So sana po ay makiisa po tayo kapag po may nakikita tayong hindi maganda. Alam mo kasi, bombomarin yung ibang mga kasama natin sa trabaho kapag nagsawa na lang dahil sa inaabuso, inape, magre-resign na lang. Sa isang banda, okay naman siya, hindi ka na may stress and all, pero kung tayo nakaranas ng hindi maganda, kung tayo ay hindi na bayaran ng sapat, kung hindi pinilala yung ating karapatan, hindi po natin nireklamo, di ilalaban, patuloy po nga yung cycle ng oppression and exploitation. So ang panawagan po natin sa mga nakakaramdam ng pagsasamantala at sakit, umaray. Tayo po ay magsampa ng mga reklamo at ang SFW po ay handang tumulong sa pagsampa ninyo ng reklamo sa DOLE, sa NLRC at sa iba pa pong larangan kung saan natin pwedeng dalhin yung ating laban. Okay po. And dahil kakabanggit nyo po, Sir Jul, yung tungkol po doon sa yun, kung may mga galit or parang sama ng loob sa kumpanya, yun, wala yung pumipigil na sila po ay mag-resign or lumipat po ng ibang trabaho. Kasi may last time, may parang nabasa po tayong observation po sa social media, na parang yung mga tinatawag pong Gen Z sa ngayon, mas, po sila, mas mabilis na mag-decide po na mag-resign or lumipat po ng trabaho in comparison daw po dun sa mga sabi nga nila mga millennials po na nagtatrabaho po. Do you have the same siguro po observation po, Sir Jul? And paano nito naapektuhan yung usapin po natin pagdating po sa employment po? Ay totoo po yung ganyan mga klaseng obserbasyon. May mga mismong mga kamag-anak ko po. Kausap ko ngayon, nasa isang BPO, after a month, pagkausap ko, ibang BPO na yung kanyang pinagtatabahuan. Sa BPO po lalo mas laganap yung ganyan na kapag nagsawa na, nagsawa na sa pang-aabuso sa kanya, sinasabayan na lang ng resign for their mental health, ika nga. Of course, mahalaga po yung usapin ng mental health, pero sana ay hindi po yung pagsuko yung unang maging course of action natin pag naharap po tayo sa hindi magandang sitwasyon sa trabaho. Sana po ma-realize din ng ating mga kabataang manggagawa at lahat ng manggagawa na kapag sila po ay sinasamantala, kapag hindi binibigay yung kanilang karapatan sa tamang sahod at mga benepisyo, dapat po nirereklamo yan at mabigyan din ng leksyon itong mga
hindi gumagawa ng tama. Ang dream po natin ay yung nakita natin, no, na malakas na movement ng mga kabataan na lumalaban sa katiwalian, mga kabataang estudyante na lumalabas sa lansangan at nananawagan na ikulong ang lahat ng korapot. Sana po yung kanilang ganyang aktivismo sa puso, yung kanilang ganyang diwang mapaglaban para sa kanilang karapatan, sana mabitbit po nila yan sa loob ng mga lugar paggawa natin. No? Dahil hindi lang naman po sa gobyerno, may nangyayaring pagsasamantala at pagnanakaw sa atin. Sa mga hindi mahusay na employer, nagaganap din po yung wage theft, nagaganap din po yung hindi pagbabayad ng SS Pag-ibig Pinhealth at nagaganap din po yung pa-OT na tiway na lang. So sana po, mabitbit po yung kamulatan ng mga kabataan laban sa katiwalian at korupsyon, mabitbit po nila ang kamulatan na yan sa kanilang karapatan sa paggawa. Yes po. So ito, speaking of nitong taong 2026, Sir Jules, kayo po sa Federation of Free Workers, may mga nakalatag na po ba kayo na ito po na ihahain po possible na mga panukala po na makakatulong po sa kapakanan po ng labor sector po? Ay opo, tuloy-tuloy po yung ating laban para sa dagdag sahod. Liban po dun sa 200 pisong dagdag sa arawang sahod, nananawagan din po tayo na pagbuwag sa mga regional wage rates. So, alam naman po natin, sa mga lugar tulad ng Dagupan, mas mababa po ang minimum wage sa private sector dyan kumpara po sa minimum wage dito sa Kamaynilaan. No? Kaya po, patuloy po ang ating panawagan para sa dagdag sahod at pagkakaroon ng living wage at nationalization ng ating wage setting. Patuloy po ang panawagan tulad po ng pag-uusap natin sa pagsisimula ng ating panayam, ang panawagan natin laban sa ENDO. At syempre po patuloy po ang ating panawagan para mas bigyan ng kalayaan at dipigilan ng karapatan ng mga manggagawa sa pag-oorganisa. No? Kaya po kaugnay niyan ay sa loob po ng Federation of Free Workers, last year we celebrated our 75th year at we set the objective of organizing at least 75 new unions last year. And in preparation for our 80th year naman, nagtatarget po kami ng dagdag na 80 bagong union para po mas makakontribute tayo sa organization, pag-organize, pag-unionize ng mga manggagawang Pilipino. Okay po. So ayun, panghuli na lang po, Sir Jules, baka may mga dagdag pa po kayong abiso po sa mga nasasakupan po din, of course, sa labor sector po. Well, di ko po nabanggit kanina pero belated Happy New Year. Sa mga, alam ko po, marami rin mga kapwa natin manggagawa ang deboto ng Nazareno at maraming nakisakripisyo ng paglalakad kasama ang traslasyon. Alam ko po, marami sa kanila ang kahilingan ay mas magandang buhay ngayong 2026, mas stable na mga trabaho, at mas mapayapang Pilipinas sa ngalan ng katarungan at katarungang panlipunan. So, muli po, Happy New Year sa mga kasama nating manggagawa. Hinihikayat po natin kayo na kapag may sakit, umaray, kapag may dapat ireklamo, ipaglaban natin, magagawa po natin yan. Kung tayo po ay magsasama-sama sa ilalim ng union, lalo na po kung yan po ay sa ilalim ng Federation of Free Workers. Ayun po. Thank you po ulit sa oras ninyo, Sir Julius, at magandang gabi po.